Uy! Huwag ka mangopya! Selan mo naman. Tapos na ako sa assignment ko. We, patingin. Oh. Hmm. Baka nga maulog pa nga mo sa galing ko. Basta ako, paglaki ko, gusto ko maging architect. Eh di ikaw yung nangopya. And then yung pangarap ko maging architect. O kaya sikat na pintor. Hala, mukha mo. Patingin nga na sa'yo. Ikaw tan nangopya sa akin eh. JJ, tignan mo nga ako sino nangopya sa aming dalawa. Di ba siya yung nangopya, di ba? Siya yung nangopya. Siya yung Siya yung nangopya. tingin Teka natin lang. kanina pa eh. Paano ko makikita? Sabi niyo, tignan ko lang. Eh, halos pinakakain niyo sa akin yung mga drawing niyo. Ano to, mga drawing niyo sa papel niyo? Bahay! Ano pa ba? Gusto niyo ata maging architect o kaya artist paglaki niyo? Oo. Okay na, kaso... mas marunong pa mag-drawing sa inyo yung 5-year-old na kapitbahay namin eh. Grabe ka naman. Eh, ikaw ba, JJ? Ano ba gusto mo maging paglaki mo? Pati nga ng din drawing mo. Mga bata, kakain na. Oh, ikaw talaga oh. Dapat hindi mo na ako sinasamahan. May pasok ka pa mamaya. At saka nandun naman ang tita Susan mo eh. Lolo, gusto ko po kasi na ako po ang unang makakain sa inyong lutong napakasarap na lugaw. Itong bata mo. Wow! JJ, tara, balik tayo. Tara. Sandali lang, nagwawalis pa ako. JJ, tara lang. Okay, wala. Bilis niyo naman. Teka, Oh, tignan mo nga kung tama ba itong mga pinabili mo sa amin. Ayos. Sige, tara. Sabay na tayo. Si Lolo Tonyo mo, ilang taon na kasi siya? Si Lolo Tonyo. Bali, 70 na siya. Bakit mo natanong? Oo kasi, si Lolo ko, parang naging mahirap na kausap. Paulit-ulit ang sinasabi. Gaya ng, ano ba, may sasabihin siya ngayon. Sasabihin na naman niya mamaya ulit. Sasabihin na naman niya, paulit-ulit. Yung lolo ko naman, serious na to. Yung lolo ko naman, madalas na kami pinapagalitan. Alam niyo kung bakit? Bakit? Dahil matigas ulo mo. Hindi yun. Pero isa yun. Kasi, kapag kinakausap namin yung lolo namin, lagi siya namamalin ng dinig. Kailangan pa namin ang lakas ng boses namin. Kapag nilakas naman namin yung boses namin, sasabihin niya, bakit mo kasi nagawan? Ano ako, bingi? Yun. Sigawan na naman sa bahay namin. Ikaw naman, JJ, may mga napapasin ka ba kay Lolo mo? Lolo ko? Meron din. May mga ilang bagay na rin nagbago kay Lolo Tonyo. Pero, iniisip ko na lang, parte at natural na yan sa mga tumatanda. Tsaka naisip ko rin, kung naloobin ng Diyos na tumanda rin ako, baka mangyari din sa akin yung mga ganun. Sa bagay. Pero para kasi sa akin, parang napakahirap
tumagal kasama ang matanda. Alam niyo, makapaglalaan kayo ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa mga taong minamahal mo at sa mga taong ginagalang nyo. Ganun dapat yung pananaw natin sa kanila. O, sige na pre. Dito na ako Ayusin niyo yung designs, pati yung mga ilalagay. Maghintay kami. Sige. Ba na ilagay yun? Kanina nandito lang yun eh. Olo, ba't ang dami po nakakalat dito? Ay, buti na lang nandiyan ka na, Apo. Ano po bang gagawin sa mga tulo? Tignan mo nga ulit banda dyan. Kanina pa ako hanap ng hanap eh. Naglilista lang ako kanina ng bibili natin para bukas. Eh, hindi ko na makita kung saan ko na ilagay yung salamin ko. Ay, nandito lang pala. Eto lang pala. Halos balik pa rin ko na kanina yung lugawan sa kakahanap. Happy birthday, Lotonyo! Tuloy po kayo. Feel at home po. Okay lang yung bahay ko naman to eh. Tara na, kain na tayo. Baka lumamig pa yung ice cream. Okay! Gago, kain na. Teka muna. Ay, sisiyar muna ako sa tayo. Sige po na, tulungan ko na po kayo. Eh, kaya ko na to. Puka na dyan. Ito ng bahala. Siya na yun. Oo, namayaman. Ay, JJ, sandali lang. Tungkol po ba sa pinabunuhan niyo po kanina sa handaan? Hindi naman. Jay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tumawag yung mama mo. Kinukuha ka na niya para pag-aralin ng kolehiyo. Si JJ. Nasa isang kwarto po lang. Tita, hindi naman po dahil sa masama pa po yung loob po kina mama. Tapos na po yun. Para din naman sa kinabukasan mo, yung oportunidad na yun. Sa tingin mo ba, kaya ka pang pag-aralin ng lolo Tonyo mo? Nakikita mo naman, matanda na siya. Hindi ka na niya kayang pag-aralin pagkatapos mo ng high school. Alam niyo naman po na magasin na si Lolo Tonyo sa buhay. Wala na po siyang ibang kamag-anak. Ano mangyayari sa pangarap mo? Ang Diyos na po nakakaalam kung anong mangyayari. Mangangarap po ako kasama si Lolo Tonyo ko. Ay, batang to. Hindi mo na tinanggap ang payo ko. Diyan ka na nga. Lolo Tonyo, Hello. Ako na po yung maghihingi ng paumanhin para kay Tita Susan. Kaya niya lang naman po nasabi yun dahil ilang beses ko na po tinanggihan si Mama. Pero pasensya na po, hindi ko rin po nasabi sa inyo. Ayaw ko na rin po kasi kayong mag-alala eh. Apo, naiintindihan ko. Nakita ko naman, naging mabuting apo ka. Siguro kung kalooban ng Diyos, hindi na ako magkakaedad ng marami pang taon. Tandaan mo, alalahanin mo. Nanay mo pa rin yun. Hello. Salamat po sa Diyos. Pero ang pasya ko po, mananatili po sa tabi niyo. Nandito po yung mga pangarap ko. Sige na, magpahinga na tayo. Hindi ako mabuting tao, pero naramdaman ko ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Binigay ka niya para maging dagdag kaaliwan sa aking pag-iisa. Diyos lang ang nakakaalam ng mas makabubuti sa atin, Apo. Sa isip at sa kalooban ko, kaya ko pang kumayod para masuportahan ka sa mga pangangailangan mo, para wag ka nang mawalay sa akin. Pero ang lupang katawan ko, pahina na talaga. Magiging alalahanin at pasanin mo lang ang isang matandang tulad ko. Masakit at nakalulungkot lang ang bilis ng panahon na lumalaki ka
at ako lalo akong tumatanda. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Alam ko, mawala man ako. Nariyan pa rin ang Diyos para gabayan ka. Dalangin ko, lagi ang makabubuti sa iyo. Mahal na mahal kita. Salamat sa Diyos sa isang tulad mo. JJ, uy, birthday nga pala ni Lolo Tonyo ngayon. Nakita ko yung post mo eh. Asan? Tingin? 7 years ago na pala yan. Di ba pinapapalo sa'yo ng lolo mo yung tungkod na yan? Alam nyo kayong dalawa, wala na akong natutunan ng words of wisdom sa inyo. Awa ng Diyos, yung mga matanda, maraming naging sakripisyo sa ating mga kabataan. Tayo, bilang mga anak o apo, pagdating ng panahon na kailangan nila tayo, lingapin din natin sila. Yung simpleng pangangamusta lang sa kanila, napakahalagang bagay na para sa kanila yun. Para sa huli, wala tayong pagsisihan. O paano? Tuloy na natin to. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kawikaan 22:6